So, first of all, Miss Krishna Garabides, tama ba? Alright. First of all, congratulations for making it to the top 5, of course. So, good luck. Ang magtatanong sa'yo is our judge number 1 and good luck. Base sa DOH na naglabas ng datos na mas bumabata ang nagkakaroon ng HIV. Paano mo magagamit ang iyong boses at social media platform para magbigay ng influence sa mga kabataan or sa community ng trans community? Ano ito, sa paanong paraan at bakit? Thank you so much po. So, ang katanungan po ay about sa HIV. So, ladies and gentlemen, alam naman po natin ang HIV, patuloy po ang pagdami ng bilang ng mga nagkakaroon ng HIV. Bakit? Dahil hindi po sapat ang edukasyon pagdating po sa pakikipagtalik ng hindi lamang po sa aming mga parte ng LGBT. Dahil kahit babae ka po, kahit lalaki ka, bakla, tomboy, straight, pwede po kayong magkaroon ng HIV. So paano ko nga po ba bibigyan ng karunungan, edukasyon ang mga taong naririto upang mapababa po ang bilang ng HIV? Simple lamang po. Bigyan po natin, gamitin po natin ang social media upang magkaroon ng karunungan ng bawat isa. Yes, kalalabas lamang po ng balita na meron na daw pong gamot sa HIV. Pero hindi po ito magiging, susi upang gawin natin ang mga gusto natin. Lahat ng bagay kaya po nating lutasin kung meron po tayong proper education. Thank you so much. Thank you so much, candidate number 8, Miss Krishna Gravides. Alright. Thank you so much, judge number 1. Next, tawagin natin, Miss Bea Alonso. Miss Bea, dito tayo sa gitna. Again, Miss Bea, congratulations for making it to the top 5. But then again, we have to face their last question from our judge number 2. So, good luck. Hello po. Hello din po. Napakaganda mo sa red, madam. Salamat Ayun. po. Ito po yung tanong ko para sa'yo. Ano ang iyong pananaw sa kasalukuyang pagtanggap ng mga Pilipino sa LGBTQIAP+ community? Batay sa iyong obserbasyon, naniniwala ka ba na ito ay tunay na pagtanggap o ito'y pagpaparaya lamang? Napakagandang tanong at napaka-tough question po yan. Dahil based on my experience po, naniniwala po ako na hindi natin kaya i-convince ang bawat isa kung ito ba ay pagpaparaya or pagtanggap. Pero bilang isang Pilipino at may dugong Pilipino, naniniwala po ako sa pagpapakatotoo ng bawat isa sa inyo dito, natanggap nyo na po kami bilang parte ng LGBTQIA+. Naniniwala po ako na ano man po mangyari, bakla ka man, tomboy ka man, babae ka man, lalaki ka man, as long na iisa ang ating dugo, iisa ang ating lahi, tayo ay Pilipino, tayo rin na magtutulungan sa huli. Yun lamang po at maraming salamat. Maraming salamat, Miss Bea. Next, eto napakadaming supporter. Thank you so much, Miss Bea Alonso. Ay, naku yan. Alright, Miss Vanessa Raval, of course, congratulations for making it to the top 5. Napakadami mong fans and supporters sa gilid. But then again, you have to face the reality that you're down and we're down to your final question. And good luck. We have judge number 3. Magandang umaga po sa mga taga rito at maraming salamat po sa pagpa-imbita Kuya Jewel sa amin. Ito yung katanungan mo, candidate number 6. Si Vanessa Raval. You look so gorgeous this morning. If you are in a dilemma of choosing who's to live, who would you choose? A 5-year-old child or a 70-year-old mother? And why? Gaya nga po ng unang sabi ng kandidata, hindi ka bawasan kung itatanong ko ng Tagalog upang maunawaan ko po ang aking katanungan. Sige. Itagalog natin. Kung ikaw ay papipiliin kung sino ang gusto mong mabuhay, kunyari, end of the world na. Hindi, wag naman sana. Sino ang pipiliin mo?
Isang batang 5 taong gulang o isang matandang 75 years old? At bakit? Okay po. Marami pong salamat sa iyong napakagandang katanungan. Para po sa akin, pipiliin ko po kung magiging end na po ang world. Tama po ba? Yes. Kung sino daw po ba una kong ililigtas o pas pipiliing mabuhay, mas gugustuhin ko pong piliin ay yung bata. Bakit po? Dahil yung 75 years old, naranasan niya ng mabuhay dito sa mundong ating ginagalawan. Gusto kong piliin yung bata para maranasan niya ang ganda ng mundo na ating ginagalawan. Ang ganda ng kulay nating ginagawan. Upang sa ganun, mabigyan ko ng pagkakataon na yung isang bata na yon, hindi niya alam kung maganda ba dito sa mundong ating ginagawa upang hindi na siya mabuhay. Bagkus siya po ang pipiliin ko dahil gusto kong maranasan bilang isang tao na 21 years old na nararanasan ko hindi kasiyahan o hindi man kalungkutan, halong-halong emosyon. Bagkus mas pipiliin ko po yung 5 years old na bata upang sa ganun mas malaman niya kung ano ang ganda ng mundo na ating ginagalawan. Yun lamang po at marami pong salamat. Thank you so much, Miss Vanessa Raval. Nakatawid din si Miss Vanessa. Miss Marian Rivera, you're up. So, alam naman natin and halatang-halata naman na you deserve to be part of our top 5. But then again, you have to face the final question. So, we have judge number 4. Good luck. Good morning, ma'am. Good morning po. Ito po yung katanungan ko. Paano natin masisiguro na ligtas at respetado ang mga individual na LGBTQ community sa kanilang pang-araw-araw na buhay? Come again. Paano natin masisiguro na ligtas at respetado ang mga individual na LGBTQ community sa kanilang pang-araw-araw na buhay? Thank you so much to the beautiful and interesting question. This is the last part of competitions. And since I am the fourth one, allow me to say that in every question, there will always be a perfect answer that we can give, that we can share, that we can tackle. But as far as I know, you don't need to be too much perfect just to convince the panel board of judges that you are good enough. Hayaan niyo po kung maging isang buhay na patotoo na ang pinakamagandang sagot na mamumutawi ngayong gabi ay hindi manggagaling dito. At hayaan niyo pong manggaling sa aming puso. Hindi mo kailangan sumigaw, magalit, just to express the people of watching tonight. The question that was given to me is, paano ko daw ho nasisigurado bilang parte ho ako ng sirkulidad ng LGBTQI+ komunidad ang patuloy na pagrespeto sa pang-araw-araw naming pamumuhay. You know what, ladies and gentlemen, let me tell you a story that growing up that I didn't know my identity as a person. My mother told me that they have a 2 gender, a male and a female. So it's really hard to come out in my own shell that I am part of LGBTQI+ community. Can you really imagine na habang lumalaki ho ako, akala ko ako isang babae na nakakulong sa katawan ng isang lalaki. And times goes by, what I realized that there's no wrong of being who you are. We are beautiful, you are colorful, you are brave, you are the son of God. But you know what? Alam niyo ho ba, yung isang mali, kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin kami tanggap at nirerespeto sa pang-araw-araw naming pamumuhay? Gusto niyo ho bang ilahad ko? First, can you really imagine that a part of the LGBTQI+ community, we are battling for the crown? Maraming mga bakla ang nag-aaway sa corona, nagpapagandahan, pato na reyna. Maraming mga bakla na nakaka-experiences ng mga sakit na hindi natin inaasahan. We are victim and we are suffering. Hindi ko po sinasabi na sa atin nagmula, but 90% of the LGBTQI+ community are suffering the HIV or AIDS. Second, we are lack of educations. Mas pinipili ng mga LGBTQI+ community na maging harbatera, maging sex worker sa ibang bansa kaysa makipag-aral. And in that, all the questions, the panel board of judges, tatanungin ko ho kayo, kung lahat ng yon ay nararanasan namin, deserve ba naming respetuhin? Di ho ba hindi? Bakit kami humihingi ng isang pagmamahal na hindi namin kayang ibigay sa sarili namin? Bakit kami humihingi ng isang pagmamahal kung alam naman namin sa bandang huli nakakatapak kami ng yurak ng ibang tao? And in that, naniniwala ho ako that at the end of the day,
We're always asking the love, the respect, the resiliency of each and everyone. Ngunit mababaliwala lang ho ang pagmamahal na pinaglalaban namin kung tayo lang mismo ang naghihilahan pababa. Kaya ikaw, na bakla na nakakaranas ng diskriminasyon sa pang-araw-araw, mag-isip ka. Baka kasi minsan, sarili mo hindi mo nire-respeto bilang isang tao. At kung sa huli, naniniwala ho ako, the panel board of judges, and to all the people watching tonight, sa lahat ng kalalakihan at kababaihan na nanonood ngayong gabi, na marahil nakikita niyo ho kami na naglalaban sa iisang korona. Ngunit isa lang ho ang aming ipinaglalaban sa bandang huli. Ayun ho, ang respetuhin niyo kami sa ang araw-araw naming pamumuhay. Na maglalakad kami sa harapan ng bahay niyo, nangingitian niyo kami. Huwag niyo na kaming yakapin, kahit hindi niyo na kami batiin. Mahalin niyo lang kami, kahit hindi ibuka ng mga bibig niyo. Nararamdaman ang puso namin. Thank you so much. Thank you so much, Miss Marian Rivera. And last but not the least, to complete our final question, we have candidate number 1, Miss Solen Yusuf. Before my further ado, so first of all, congratulations for having the best long gown and talent, Miss Solen. So good luck. So we're done with our last question with our judge number 5. Good luck, Miss Solen. Thank you. Good morning, candidate number 1. Good morning po. My question is, when is the right time to speak and when is the right time to listen? First, I was taught since grade 1 that when the teacher is in front of you or in the class, you should learn how to keep your mouth shut. Therefore, the right time to listen is when somebody's speaking, especially in front of you. I believe I was able to capture your attention the way how you all are listening right now. And so I think that if one person has to deliver a message, you definitely need to lend your ears. And it's not just enough that you listen. You should also learn how to understand and absorb, and so at least it will get into your heart directly from your ears. When is the right time to speak? That is when you have the avenue of silence and also the avenue for you to disagree and for you to speak out your voice. Because sometimes, I mean most of the time, judges number 1 to 5, when you speak what is in your mind. When you have to speak, you speak what is in your heart. And that can only happen if there are people who's listening to you. Therefore, kung ikaw ay isang tao na gusto makapagpadala ng mensahe, yun ay ang tamang paraan at ang tamang pagkakataon upang ikaw ay makinig. Ang tamang pagkakataon upang ikaw ay magsalita ay pagka ikaw ay may gustong sabihin at kung yun ay may mga tao ring nakikinig. And so at least it would be a seamless flow of communication from the receiver, or rather from the sender, up to the receiver. And at the same time, I believe that the basic way for you to really absorb information and for you to learn to someone is to understand both of these channels. Thank you so much. Thank you so much, Miss Solen Yusuf, for giving us the last and most remarkable answer for our top 5 question and answer.